Para malaman ang tunay na kalagayan ni Tatay Gilbert, ipinasuri namin siya sa dermatologist na si Dr. Grace Beltran. Ay, hindi mo na rin magdalaw? Nagagala. Oh, ito rin. Mukhang nagsisimula na to. Hindi, ano ko yan, Ito, hindi ako nagbibiro. Meron na ito. Itong ganito. Kasi may mga uka-uka na, in fact, nakikita na natin yung halos yung buto niya sa muka. Tapos yung napansin ko rin na yung mata niya, wala na yung mata niya dun sa left side. Yung mga buto-buto na halos nakikita na. Kaya ang itsura niya parang ninat-ngat ang daga, which is equivalent to medical term is rodent ulcer. Pero pinabulaanan na espesyalista ang paniwala ng matanda. Posibleng hindi raw nunal ang naahit at nasugatan noon sa mukha ni Tatay Gilbert, kundi ang tinatawag na basal cell na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng ating balat. Ang basal cell carcinoma is a very slowly growing tumor. Kaya nga kung naagapan to ng maaga, hindi magkakaganito to eh. Baka akala niya nunal kasi meron din pigmented basal cell carcinoma na mukhang nunal talaga. Para mas mapag-aralan ang kondisyon ni Tatay Gilbert, nagsagawa ng biopsy si Dr. Beltran. Aabutin daw ng 2 linggo bago makuha ang resulta ng biopsy. Ayon sa tala ng World Health Organization o WHO, nasa ika-154 na pwesto lang ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming kaso ng skin cancer. Dito sa bayan ni Juan, tinatayang 580 lang sa kada 100,000 Pilipino ang may skin cancer. Sa mga may cancer gaya ni Tatay Gilbert, inire-rekomenda ang pagsasailalim sa chemotherapy. May pag-asa rin naman daw na may balik ang dati niyang mukha sa pamamagitan ng medical procedure na kung tawagi grafting. Sa operasyong ito, kukuha ng balat at laman sa ibang parte ng katawan ni Tatay Gilbert na siyang itatapal sa kanyang nasirang mukha. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, tila suntok sa buwan ang pagsasailalim ni Tatay Gilbert sa grafting dahil aabot daw sa mahigit 2 milyong piso ang gastusin. Sa halagang ito, barya lang daw na maituturing ang kinikita ng asawa niyang si Nanay Geraldine. Hindi wala regalo sa Diyos. Dahil na nagkaisip tayo, Diyos na siya talagang natin, tagaligtas. Ano ako nagagalit? Talagang kung kakalaron mo. Para kahit paano'y maibsan ang bigat na dinadala ni Tatay Gilbert, inalam namin ang mga bagay na magdadala ng ngiti sa kanya. Ang dating napapanood lang niya sa telebisyon. Ngayon, makikita na niya ng personal. Tay Gilbert! Ito, may regalo kami sa inyo, bagong kaya ng saklay. Para mo sa inyo yan. Sino pa ba? Kundi ang pambansang bay na si Alden Richards. Testing nyo nga, testing. Bago. Manalo? Okay, very good. Siyempre, thank you tayo kasi kami naman, ang ginagawa naman po talaga namin dito sa Itbulaga is magpasaya po ng mga tao kagaya niyo tayo. Siyempre, I'm sure you only want what's best for, of course, kay tatay. So, mahirap, pero dapat laban lang tayo, kaya naman natin yan, di ba? Wala lang yan, pagsubok lang yan, huwag mawawala ng tiwala sa Diyos. Okay? Yun yung tama. Ha? Pag ganun po kayo. Paano yung pabibirit nyo, Tay Gilbert? Paano yung pabibirit? Paano? Ayos. Tay. Masaya naman, siyempre. Dati mo lang kinakanood sa TV, ngayon nakakausap ko ng personal. Kaya masaya ako. At may humahabol pang sorpresa kay Tatay Gilbert. Ang abot langit niyang pangarap na makita ng personal ang paboritong basketballista, ngayon abot kamay na. Walang iba kundi ang professional basketball player at bahagi dati ng national basketball team, ang shooter na si Jeff Chan. Ngayon, mi-meet natin si Tatay Gilbert, isang fan ng Rain or Shine. So, tara! Basta po? Basta? Ay, tatay, balita ko, fan kayo ng Rain or Shine, ah. Kasya ba yung short sa'yo?
Ha? Pwede pang tulog to. Kaya di ko na tangali Ayan, na. tapos... Pwede tayo. Akala ko sa TV lang siya gwapo. Akala siya sa Mahirap talaga maging ama, lalo na let's say sa kondisyon ni tatay, no? Siguro ayaw naman natin makita yung mga anak natin, di ba? And, pero I know, yung anak natin, hindi tayo iwan. Di ba, tay? Si Mang Gilbert, yung sitwasyon niyo yan, di ba? Nagagawa niyo pang tumawa para masayahin kayo. Hindi ko nakatago talaga to. Di tatawa ka na lang. Anong gusto mo sabihin sa tatay mo o sa nanay mo? Sana po mas sumaba pa po yung buhay nila. Magabayan po nila kami hanggang sa paglaki namin. Sana po gumaling na po siya. Para naman po, makita niya po kami lumaki mag-graduate. Ganun po kasi po pangarap po niya yun. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako nangangailangan kaniyang pinahihiga ako sa sarilang pastulan. Sino mag-aakala na kung sino pa ang may mabigat na dinadala, sila pa ang may matinding pananampalataya sa Diyos. Sana po gumaling na po sa sakit sa tatay ko. Lubayin niyo rin po sana siya. Bigyan niyo po siya ng lakas. Kung sino pa ang salat sa buhay, sila pa ang hindi nawawala ng pag-asang lumaban. Ang dasal ko kay tatay, ayun, tama, huwag siya mawala ng pag-asa dahil sabi nga kahit ano naman yung mga karamdaman natin, pag pinagdasal natin, kung sinabi ni God na, sige, pagbibigyan yung kahilingan mo na mabuhay ka pa, pagbibigyan naman yun. Ang importante, hindi nawawala yung pag-asa at pananampalataya, yung faith, ika nga na dinggin yung mga panalangin natin. At kung sino ang kulang sa material na bagay, sila ang nakatatanggap ng sobra-sobrang pagmamahal mula sa kanilang pamilya at sa mga taong may mabubuting loob. Time na yung nagkakaroon ng nakarating dito, landing-landing. Kaya maraming salamat sa inyo. Ito ang kaisa-isang larawang naitabi ni Tatay Gilbert. Lumang ID niya ito noong hindi pa siya tinatamaan ng karamdaman. Bagamat malayo na ito sa hitsura niya ngayon, isang bagay daw ang hindi magbabago. Sa mga taong may pananalig gaya ni Tatay Gilbert, ang mukha ng Kalbaryo ay nagiging mukha ng pag-asa. Minsa'y nagtatanong